Yung inaakala nilang medyo kalampas-lampas na, medyo kasobra-sobra na, na mga batikos at mga komento ng mga nagbablogs. Binanggit ko itong landmark case na ito, Nelson. Ito'y panahon parang kupong-kupong talaga, pero landmark, ibig sabihin, hindi pa naman nire-reverse ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung kanyang relevance, hanggang ngayon, ay applicable pa. Okay. Ito yung United States versus Bustos, 37 Philippines 731. Kasi yung mga recent na libro ng Korte Suprema, iskra na ang tawag eh. Iskra. Supreme Court reports annotated. Pero pag sinabi mong Philippine reports, ito'y pre-war ito. Wala pa palang iskra. Oo. Ang nakalagay ito nga, ang sinasabi, huwag kayo huwag kayong masyadong manipis. Yan batikos kanya ng public sa parang scalpel kanya gano'n eh. Masakit yung scalpel, matalim yun eh. Ngunit ang yung pansalag mo doon kanya, yung parang meron kang balm na mag-a-assuage ng sugat mo, sapagkat ikaw kanya malinis ang konsensya mo. Yun ang kaya, yung paliwanagan mo sa gano'n. Pag public officers kayo, huwag kayong masyadong mandarandang kaagad, sabi niya. Kapag kayo ay binabatikos. Yun ang karakter ng isang public officer. Kasi kailangan din namang makriticize kayo para sa lumiwanag kung ano talaga yung nangyari sapagkat ang pinag-uusapan may kinalaman sa interes ng buong bansa. Yun ang parang patakaran. Sabi ko nga sa kanila, bago nga ako umalis, yun ang iniwan ko din na sana huwag tayong magpakadagos-dagos na pagkagalitan natin sila kagad. Mga public servants tayo, huwag lang kako yung ganito. Na kapag tinatanong mo naman, asan ba yung basihan? Hindi man lamang niya masabi kung ano yung basihan niya. Basta na lang siya magtatago sa kanyang opinion. Abogado pa naman kako. So talaga meron pa ring limitasyon ko, May limitasyon kasi hindi absolute yun eh. Hindi. Kapag yung ibang interes ng lipunan ay nalalagay na rin sa issue, katulad ng public order, public morals, public safety, ito na kailangan balansehin mo yun. Sa pagitan naman ng kailangan ng tao yung informasyon at kailangan niyang maproteksyonan ng kanyang reputasyon, babalansehin mo din yun. Kung ano ba talaga ang dahilan at may ginawang ganitong pagdinig sa itong TRICO? Meron bang binubuo silang... gusto nila gumawa. Sa tingin ko parang gusto nilang gumawa, magkaroon sila ng regulatory framework siguro, yung mga vloggers. Katulad ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Pero, ayun ang initiative nila. Hindi mo sila pwedeng utusan na dapat magkaroon kayo ng code of ethics. Hindi nga. Kasi nga, parte rin ng kasi yan eh. Yung pagbablog, parte kasi ng freedom of speech. Kasama na yung freedom of the press. Freedom of expression. At yun nga, napag-usapan pa nga kanina, right tanong ko, sumagot naman yung isa sa mga respondents, si Miss Malutikia. Kasi tinanong ko, sino po yung gustong sumagot dito? Bakit po dumami yung mga vloggers? Walang paliwanag yung Miss Tikia, sabi niya, sa palagi ko po kasi dahil po ito po yung pinakamadali na gawin. 3 seconds standard, sabi niya gano'n. Walang bayad. Wala. Pagkikipagtalastasan, ang bilis, ganyan. Pwede po ba akong isa rin sa dahilan kung bakit dumami sila ay dahil hindi nila mapagkatiwalaan yung mainstream media na kung saan hindi nila nakukuha yung talagang accurate at tama kakong reporting. Pwede rin po yan, sabi naman niya. So doon nahihayag ko uli yung ginawa sa akin ng 2 malapad na dyaryo na kung saan pinigil nila kasi yung naunang nagsalita doon, dinistingin niya yung misinformation, disinformation at saka malinformation. Isang professor sa University ng Pilipinas
Sabi niya, yung pong misinformation, ang pinaka-katangian po nun ay dahil po sa pagkakamali, hindi sinasadya na paggawa ng ganong klaseng pahayag. Sa mga tuwid, pwede mo pang patawarin yun. Sapagat lahat naman ng tao nagkakamali. Opo. Pero yung isa doon, na napagtungo ng pansin, yung disinformation, deliberate and manipulative. So sabi ko sa chairman, Mr. Chair, palaga ko, yung sinasabi ko sa iyo kanina, na nagkaroon ng rally noong January 13, alam naman natin lahat, wala ng debate siguro doon, na isa na siguro sa pinakamalaking bilang ng rally sa ating panahon, sapagkat dito lang naman ako sa Maynila, ang pagkakataya nila ay kulang-kulang sa 2 milyon. At dahil nga meron pang simultaneous naman na pagtitipon, pagkilo sa iba't ibang panig pa ng ating kapuluan, sabay-sabay, simultaneous, ang pagtaya nila hindi kukulangin sa 4 na milyon ang nag-participate. Sa lahat ng venues, Oo. Ngayon, kako, yun ay aggregate number. Alam naman ang lahat, kako, kasama ako doon sa nagsalita doon. Kung sabi kong gano'n, yung ating mga mainstream media naman ay talagang tapat sa kanilang pag-uulat, pagbibigay ka ako ng impormasyon sa ating mamamayan. Paano naman nila kagawa ko tinanggal doon sa eksena na yan? Natatawa nga yung mga kasama ko, mapangito sila. Dala-dala ko yung dyaryo . Sabi ko, Mr. Chair, ito po ibibigay ko sa COMSEC para sa kanilang referensya, para malaman po nila at masuri na talagang pinilit po nila kung tanggalin doon sa eksena na yun. Kaya yun po ay disinformation. Deliberate, manipulative. So, sinabi ko yung slogan ng dalawa. Ito pong isa ka ako pinamamarali niya ka ako balanced news. Balance. Fearless views. Paano ka ako niya nababalanse? Tingnan po ninyo ka ako itong isang pahayag dito. Wala naman po ka ako dito yung Senate President. Para padala lang yata ng comment. Ito po 5 paragraph po yung kanyang na-occupy dito. At meron po pong mga ibang politiko na nagkataon nandun po at kumano yata, bagamat hindi sila inimbita, nabanggit pong isa-isa yung mga pangalan. Ako po na halos 1 oras po ako nagsalita. Pinilit po. Isip-isipin nyo ako, dito po sa isang diaryo nito, 8 po yung reporters . Pinagsama-sama po ng 8 reporters ang isang report. Ito pong 8 lahat, bulag lahat. Hindi po nila ako nakita. Pero palagi ko po nakita at narinig ako. Ngunit dahil sa disinformation, yung palang disinformation, manipulative and deliberate.